So, tayo po magpapatuloy na sa ating pong lesson. Diyan. Tayo magsitayo. Tayo po ay magbasa ng Ezra chapter 7 verses 9 to 10. Sabi po diyan, "For upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgment." Patuloy naman ng Diyos sa kanyang mga salita. Manalangin muna tayo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay dumudulog sa inyo na may paggalang at pagpapakumbaba. Humihingi sa inyo ng biyaya na ang aming pong mga kaunawaan ay mai-align po sa paggawa ng Espiritu Santo. Ang aming puso at damdamin, ang buong pagkatao namin, Panginoon, ay makonquer nyo nawa sa pag-aaral na ito, Panginoon. Ang patuloy na masaway ang anumang gawa ng kadiliman. Panginoon, kung paano naging blessing at paano nyo bless ang aming naging pag-aaral noong maghapon ng linggo sa inyong mga salitang ito, ay ganun din po, Panginoon, ang aming dalangin. At bigyan niyo po ako ng ekstrang kaayusan, karunungan, katapangan at kapangyarihan ng mga bata sa labas na kaming lahat, pagpalain niyo po. Kung aming dalangin, sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo po. Kung hindi pong gustong ma-review ang ating pong mga preaching, naka-upload na po sa internet, sa YouTube. Hanapin niyo po yung aking YouTube, at yun po ay mapapanood niyo po lahat ng preaching na i-upload na. Marami po doon. Okay. So ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang series natin about a New Year's message. Bahagi pa po ito ng bagong taon. So nung isang taon nagpangita tayo, ngayong bagong taon natin na naman tayo. So kinuha natin ang idea kasi doon sa verse 9 na, "For upon the first day of the first month began he to go up from Babylon." So galing po siya sa pagkabihan, si Ezra at ang buong Israel. At sila po dito ay may biyaya ang Diyos na ginawa, may himala ang Diyos na ginawa, na sila po ay bumabalik na sa kanilang bayan, at sila po ayon sa unang mga talataan ay ang sinasabi, sila po ay gagawa na ng bahay ng Panginoon, at ang inuna po nila sa parte ng bahay ng Panginoon ay ang altar ng Panginoon. At inuna po nila ang paghahandog, ang pagpupuri, ang pagsamba sa Panginoon. At dire-diretso po at nagkaroon po diyan ng mga enemies, nagkaroon po ng mga adversaries diyan po sa mga unang talataan, At pagkatapos po ay nakita natin ang patuloy na paggawa ng Panginoon, at itong mga haring ito na mga hintil ay ginamit ng Panginoon, At tunay na napakagandang pag-aralan po ng Book of Ezra pagdating po sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, na talagang sa paglilingkod sa Panginoon ay meron pong mga problema, may mga hadlang, at yun po ay may pagkakataon talagang nangyayari at pinipermit ng Panginoon, Pinipermit ng Panginoon yung pong mga kaaway dyan upang lalong mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. At ito nga po ay makikita natin sa ating pag-aaral ang ginagawa namang beautification ng ginagawa nilang building. So ito nga, specifically si Ezra ay dumating noong ikaunang araw ng Mayo. Mayo nga ba ang 5th month? Okay. So marami po kasi silang mga dinaanan dyan kung pag-aaralan nyo po bago sila nakarating. Meron pa sila na marami mga pag-meeting. So ang ating pong unang mensahe sa ating pong message for this year, New Year, ay yung preparation ni Ezra. Ayon sa verse 10, ay ang kanyang puso, ang kanyang unang binigyang halaga sa kanyang paghahanda. At number 2 po, Ezra's pursuit. Maghanap po tayo. Number 2. Tama ba yun? Ezra's pursuit. Anak, mali yan. Wala pa tayo. Naroon pa tayo sa kwan. Yung love his command, love the commander, love the church. Yan ay doon pa yan sa naroon sa our heart must be rooted and grounded in love. Love his command, commander, and the church. Doon yun. Saan mo may sabi ng libro? Sino? Makukulang pa niya.
So, ang ating pong second main point ay yung kanyang desire ng kanyang puso, yung kanyang hinahanap, ano ho? Yung gusto niyang mangyari. Sabi diyan, to seek the law of the Lord. Yun po yung ating second main point. To seek the law of the Lord. So, tandaan po natin ang kanyang sinabi po diyan sa talata ay law of the Lord. To seek the law of the Lord. Kung bubuuin po natin, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Kasi kailangan po talaga pag ang pag-uusapan na ay ang salita ng Diyos, kautusan ng Diyos, batas ng Diyos, palatuntunan ng Diyos, ano po, mga kahatulan ng Diyos, kailangan ang puso natin ay talagang maayos. Ang puso po natin ang talagang nakasalalay diyan. Ano po, at yun po ang sinabi niya. Ngayon, pinag-aaralan ko nga po kung bakit ganyan ka-specific at ganyan talaga ang pinagtutungkulan ng kanyang pursuit, ano po, yung law of the Lord. Kasi sa mga naunang mga history o kasaysayan po ng Israel, makikita po natin kung paano ipinakita ng Bible ng Panginoon Diyos kung gaano kahalaga ng law of the Lord. Ano po? Meron tayong tatlong sub-point regarding the importance or significance o vitality ng law of the Lord. So, atin mo nang ilatag yung tatlo na sub-point, anak. Lalagay natin dyan. Yung pong significance ng law of the Lord, kung bakit gano'n na lamang ang kanyang pagnanasa na ito'y kanyang hanapin at saliksikin. Ano ho? Number one, it will cause them to fear God. Mamaya natin bibigyan ng mga talata niya. Yung law of the Lord, magkakaroon sila ng fear at mamimaintain ang fear nila sa Diyos. Okay, number two, it will cause them to become faithful to their God. Hindi mo kaya maging faithful sa Diyos kung ang kanyang salita o ang batas niya, hindi mo alam. Then, cause them to become fruitful. So, meron po tayong mga talataan na yan mismo ang specific na sinasabi tungkol sa significance ng law. Puntahan natin ang Deuteronomy sa chapter 31 sa verses 11 to 13. So, babalik tayo sa pahuli. Ano? Yung sabi diyan, when all Israel is come to appear before the Lord. So, nung ang lahat ika ng Israelites ay dumating at humarap sila sa Panginoon. Ano ho? Yan po yung gaya ng ginagawa natin ngayon. Tayo pinaririto, dumating at tayo ay nakaharap sa Panginoon. Ang Panginoon na sa ating kalagitnaan. Ano po? Yung sabi diyan, thy God in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing. So, ang sabi diyan, kailangan daw ika na kanya ikang basahin yung law of the Lord. Ano po? Na sa ating panahon, ay ito na nga yung buong Biblia. Sa ating panahon, ano ho? Kasi yung law yan, ay yan po yung law of Moses at saka po yung mga ceremonial law. Ano po? Na tumutukoy po yan sa lumang tipan. Pero sa ngayon, ito na po yung ating sinasabi, Word of God na. So, wala pong pagkakaiba pagdating po sa significance. Diretso natin sa verse 12, gather the people together, men and women and children, and the stranger that is within thy gates. So, lahat po, ano? That they may hear, and that they may learn, and fear the Lord your God. So, makikita po natin ang significance po. Na unang-una makikita natin, pag kanila ikang narinig, pag binasa ika noong tagapagbasa, noong propeta, at narinig nila yung law of the Lord, sabi, that they may learn and fear the Lord, your God. Kasi po, tamang-tama po kasi ang sitwasyon, sila galing sa Babylon. Maaring sila po ay na-influensahan na ng kultura o ng mga practices o ng mga ginagawa, ng mga pag-ugali, ng mga taga-Babylon. Sip nyo 70 years. Ikaw baga naman ang tumira ng ganong katagal, siguradong may influensang ka. At maaaring wala na ang maraming Israelites na takot sa Panginoong Diyos. Kaya nung sila ay bumalik na doon, pinagawa ang bahay, inuna yung altar, at yung salita ng Diyos. Yung batas ng Panginoon, dapat pong muli nilang marinig. Muli nilang pag-aralan, muli nilang pagbulay-bulayan. Ano po? At ito nga po, ang sinasabi dyan, anak, ibalik mo nga doon, yun nga po yung sinasabi dyan na that they may hear
and that they may learn and fear the Lord your God and observe to do all the words of this law. Hanggang 13 nga anak. Nasabi diyan sa verse 13, and that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God, as long as ye live in the land whither ye go over Jordan to possess it. So ang unang-una mga kapatid na effect, unang-unang magiging effect at natural dapat na effect o tendency sa isang nakakaroon nito, magkaroon ng fear of God. Maliwanag ba mga kapatid? Kung bakit yun agad ang tinarget ni Ezra, pupunta siya sa Jerusalem, at hahanapin niya ang salita ng Panginoon, sasaliksikin niya, ito ang unahin niya, pero inuna niya ang kanyang puso at buong puso niyang gagawin yung kanyang ministeryo tungkol sa law of God, at kinakailangan ito po ay maituro. Bakit? Ito kasi ang sikreto. Ito po ang natatanging paraan para ang tao na walang takot sa Diyos ay magkaroon ng takot sa Diyos. Sabi po sa Romans chapter 3, sa verses 12 pababa, makikita po natin na ang tao ay walang takot ng Diyos sa kanilang mga puso. Ang tao talaga, ang natural tendency ay lumayo sa Panginoon. Kaya ito ang solusyon. At ang Diablo, alam niya po kung gano'n kahalaga ito, kaya ito, pipiliting ilayo sa bawat individual, sa bawat pamilya, at maging sa buhay ng mga individual Christians. Kaya nakakalungkot na maalaman na maraming Kristiyano hindi masyadong nagbabasa ng salita ng Diyos. Maraming Kristiyano, kaya yung takot sa Diyos ng mga Kristiyano ay off and on, mababaw. Kasi alam nyo, kung ating anak, ibalik mo nga doon sa doon sa nakalatag na outline, kung yung papansinin mo nga pa rin, yung pagkakasunod-sunod, yung fear na yan, magkokos sa kanila para maging faithful. Siyempre, pag faithful ka, obedient ka. Hindi ka pwede maging obedient kung wala kang fear of God. Dire-diretso po yan. Siyempre, ang mangyayari, magiging fruitful ka. So, ito po yung kailangan natin. So, katulad niya. Ngayon, ako'y palaging nananalangin. Lagi ako nagbubulay-bulay, lagi ako nag-iisip patungkol sa ating proyekto ng pagpapagawa ng building. Sabi ko, malaki yung ating building, 10 by 27. So, Panginoon, ano bang aming gagawin dito? Maliit lang ang bilang ng mga members at wala naman dito mga mayayaman. Panginoon, wala akong alam. Wala akong bang iniisip na tutulong sa amin outside sa church. At wala akong nilalapitan, kayo lang, Panginoon. At ang aking pinangahawakan, Panginoon, ay ito. Ito ang binabasa ko. Binabasa ko kung paano ang mga pangyayari, yung katulad nitong sa Book of Ezra, nakakapagpatayo sila ng building, ng bahay ng Panginoon. Yung istorya ng salita ng Diyos ang aking binabasa. Ito yung aking pag-asa. So, kasama dyan yung fear, yung faithfulness, yung fruitfulness. Ito po yun Narito po yun, mga kapatid. Amen? So, Panginoon, ako'y hindi sa tao umaasa. Ako'y sa inyong umaasa. Totoo ang inyong salita. Gagamitin nyo ang mga members. Ang prayer ko, Panginoon, tulungan niyo po ang mga members na makaabot sa pagkatakot sa inyo. Na makaabot na maging tunay na faithful sa inyo. Dahil ang effect niya ay fruitfulness. Ito lang ang gagamitin ko, mga kapatid. Hindi ako gagamit ng anumang mga aklat o anumang mga gimmick para kayo ay magkaroon ng fear of God. Para kayo maging faithful sa Panginoon. Ito rin. Salita ng Diyos. Kaya ito yung inuna ni Ezra para maituro sa mga Israelites. Kasi marahil na wala ang takot nila. Kahit before na sila, kaya nga sila napapunta sa Babylonia dahil nawala na rin yung takot nila sa Diyos Parusa nga sa kanila yung pagkaka-allow, permit ng Panginoon, o ang Panginoon mismo ang nag-cause na pinuntahan sila ng hari ng Babylonia at sila hinuli po doon, sila po ay sinakop. Dahil ng kanilang katigasan ng ulo, wala yung fear, wala yung faithfulness. Kaya sila po'y nanganak po sila. So ngayon, may lesson sila. Ano ang ginagawa nitong man of God na ito? Ang kanyang inuna ay ang salita ng Panginoon. Tignan po natin sa chapter 17, verses 18 to 19.
Deuteronomy. And it shall be, tama ba, 17:18 to 19, when he seated upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests, the Levites. So, kailangan ika na magkaroon siya ng kopya ng law. Next. And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that they may learn to fear the Lord, his God. So, yun po talaga ang purpose ng Diyos kung bakit naglagay siya ng law. Nagkaroon siya ng salita, palatuntunan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pagka narinig, pag binasat narinig, that they may learn, matuto sila ng pagkatakot sa Panginoon. Tayo, pagbulay-bula natin mga kapatid, kung tayo po may takot sa Panginoon. Alam nyo, kung ang lahat ng Kristiyano may takot sa Panginoon, yung pangalawa, yung faithfulness na, magiging faithful ka sa lahat ng bagay. Amen ba mga kapatid? Kaya ang iba ay walang katapatan sa mga responsibilidad at sa Kristiyanong pamumuhay, sa private at sa public na pamumuhay, sa ating entire Christian life, Christian living, sa isip, sa gawa. Mga kapatid, hindi maliwanag yung takot sa Diyos. Yung takot sa Diyos, utos yan eh. Utos po yan. Sabi po doon sa Ecclesiastes 12:13, fear God. Ang sabi po doon. Ano? So makikita nyo ang sabi diyan, that they may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law. Kaya magiging faithful ka ngayon. To keep all the words of this law and his statutes, to do them. Kaya merong mga matitigas ang ulo, mababaw at talagang hindi sumuko at hindi sumunod sa mga alam ng palatuntunan at mga kautusan, mga do's and don'ts ng Christian living, ng Bible, ay walang fear of God. Salamat na lang sa Diyos dahil ang Diyos natin talagang gracious God. Siya po ay compassionate God. Ibig sabihin po, hindi agad siya namamalo. Hindi agad siya namamalo. Pero mga kapatid, huwag tayong maabuso. Lagi niyong tatandaan, walang libreng kasalanan. Ang bawat kasalanan ginagawa natin, hindi maaaring walang katapat. Ang Diyos na consequences dyan. Isang araw makikita mo na lang malaki na. Kasi ang paggawa ng kasalanan ay para ka rin naghahasik niya. Hindi pagkahasik mo, sisibol agad. Pag madami kang inihasik, madami rin yung sisibol. Isang araw makikita mo, anumang area ikaw naging matigas ang ulo, sa anumang area ng Christian life, ikaw ay naging pabaya, at walang pagpapahalaga, makikita mo isang araw, kakapusin ka. At ang kakailangan mo isang araw, ay ang pastor, o ang gawain, o ang panalangin, o ang Panginoon. Lahat na may kinalaman sa Panginoon isang araw, gagawa ang Diyos na itong binabaliwala mo, itong hindi mo pininiwalaan, isang araw, yan ay pakikita ng Panginoon sa iyo. Kaya ka nagkakaganyan, kaya ka may blessing, dahil yung mga nagtatapat. Nakanyang mga kapatid, huwag tayong matakot sa Panginoon, magiging matigas ang kalooban natin, magiging matigas ang damdamin natin, magiging matigas ang isip natin. Huwag tayong matakot sa Panginoon. Pero, kaya po may salita ng Diyos para po tayong matuto, that they may learn. Lagi po sinasabi, that they may learn to fear God. Sa Deuteronomy chapter 28 ulit, verses 58 to 66. Chapter 28, verses 58 to 66. Mahaba-haba po ito kasi ang ganda nitong dire-diretso yung basahin. If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear. Kita niyo po ano, yung talaga na-expect. If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, the Lord thy God, bold letter. Bold letters. Kasi yung mga kapatid, ulitin yung ganda ng talanta, di ba? Pag hindi mo ika ginawa ang lahat ng mga nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matuto, ikaw ay matakot dito sa
sa glorious na ito, nakahanga-hanga, malwalhati, fearful name na ito. Ang sabi sa verse 59, diretso anak, then the Lord will make thy plagues wonderful. Sipin yung sinabi po, wonderful ano? Bira. Pag ikaw ay hindi nag-observe para ikaw ay matutong matakot sa Diyos sa kanyang mga salita. Sabi niya, then the Lord will make, pag hindi ka matakot niyan. Amen? Yan daw ikaw yung salot. Magiging wonderful. And the plagues of thy seed, hindi lang ikaw, kundi ang iyong seed, even great plagues, and a long continuance of long continuance and sore sicknesses and of long continuance. Kasi niyo po, ang physical mo, magkakaroon ka ng mga karamdaman at yung karamdaman yung matagal mong titiisin yan. Karamdaman yan. Yan ang sabi. Diretso. Hanggang ano yan? 66. Ano sabi dyan? Moreover, He will bring upon thee all the diseases of Egypt. Talagang pag ang Diyos ang hindi ka natakot sa Diyos, gagawaan ng Diyos ng isang parang talagang matatakot ka. Kung wala kang takot, hindi ka makuha sa malumanay, ha? Hindi ka makuha sa preaching, hindi ka makuha sa paalaala, hindi ka makuha sa maliit na palo. Moreover, meron pa, He will bring upon thee all the diseases of Egypt which thou wast afraid of. Kung ano yung inatatakutan mo, mangyayari sa iyo. And they shall cleave unto thee. Yan ang ang lalapit sa iyo. Next, kakapit sa iyo ang mga disease na yan. Also, every sickness and every plague which is not written in the book of this law, them will the Lord bring upon thee until thou be destroyed. Sige, huwag matakot. Sasabihin natin, ay okay pa naman yun, wala naman nangyayari, kahit ako ay paasok-asok pa, easy-easy, sa aking pananampalataya, ako ay churchgoers lamang, ay wala pa naman, ayos pa naman. Isang araw, kapatid, subukan nyo. Ang sabi dyan, diretso na, and ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven for multitude. Ganyan dapat because thou wouldest not obey the voice of the Lord thy God. Israel po ang kausap dyan. 63, ang bago naman. And it shall come to pass that as the Lord rejoice over you to do you good. Kita nyo, ang ganda ng kalooban ng Panginoon. And to multiply you, so the Lord will rejoice over you to destroy you. Kung paanong siya, pag ikaw ay matapat, siya'y natutuwang pagpalain ka. Ngayon naman, matutuwa din siyang i-destroy ka. Yan sinasabing sa panahon ng iyong ng kabagabagan, ako naman ay tatawa. Nasa Proverbs chapter 1, di ba mga kapatid? Ang sabi dyan, and to bring you to naught, iuwi ko yung sa wala, and ye shall be plucked from off the land, whither thou goest to possess it. Nangyari po yan, di ba, ang Israel? Nangyari po yan. At hanggang ngayon, ang Israel ay marami pa rin kalat pa rin sila. Hindi pa po sila talaga yung gaya ng budak sa huling araw. Sila ay mga saved na. Hindi pa rin po. Next, mga Christ rejector pa rin sila ngayon. At ngayon, may mga Israelites na sila po ay nagising sa scriptures pero nakakonsentrate po sa Torah, sa Old Testament. So, Judaism pa rin. Yung dati pa rin sistema, no? So, Christ rejector pa rin hanggang ngayon. And the Lord shall scatter thee among all people. Nangyari po yan, di ba? Kung paano ang mga Pilipino ay sa lahat ng bansa yata ay may Pilipino, sa lahat din ng bansa mayroong Hudiyo. Kasi sila po ay pinangalat ng Panginoon. From the one end of the earth even unto the other, and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone. Diba na sinasamba ngayon ng mga Israelites? Talagang na-reprobate sila. Nagkaroon sila ng tinatawag na judicial blindness. Ano? Sa tribulation period, doon pa sila masasave. Ano? So makikita po natin mga kapatid na nakakatakot pag ang Diyos ang kinalaban ang salita ng Panginoon. Magpasalamat tayo kung sakaling tayo alam natin merong katigasan at meron tayong mga hindi sinusunod ay wala pang nangyayari sa ating pano. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil yan ay biyaya pa niya. Pero yung nagawa mo ng kasalanan, meron ng equivalent yan. Kaya minsan, di ba, alam natin na may mga matatapat na, nagtapat na, dating hindi matapat, nagtapat na, at sa kabila, sa gitna ng pagtatapat, may mga problema pa rin na nangyayari. Bukod sa pagsubok yun, ang iba doon ay consequences ng dating nakaraang kasalanan. Nakuha niyo mga kapatid?
Kaya akala nyo, ang kasalanan ay kung nagawa mo at naka-isang linggo na, 2 linggo, naka-isang buwan, naka-isang taon, wala pa rin. Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi bigo, hindi banal para hindi niya, para itolerate niya ang kasalanan. Diretso tayo, 65. And among these nations shalt thou find no ease. Talaga, ano? Yan ang nangyari. Neither shall the sole of thy foot have rest. Wala talagang nagalit ang Panginoon. But the Lord shall give thee there a trembling heart and failing of eyes and sorrow of mind. Yan ang mangyayari sa mga matitigas at walang takot sa Panginoon. At yan ang nangyari sa kanila sa Babylonia at yan ayon na uling mangyari ni Ezra sa kanila. 66, and thy life shall hang in doubt before thee. Ayan. Hindi na ngayon sila, nagdududa na ngayon sila. And thou shalt fear day and night, and shalt have none assurance of thy life. Wala na yung protector nila. Wala na yung presensya ng Panginoon. Talagang sila'y na-reprobate ng Panginoon. Sinong hindi matatakot? At alam niyo mga kapatid, sa ating aklat na text sa Ezra chapter 7, makikita natin, yun ng mga hintil, yung hari, natakot eh. Natakot. Diba? Itong si King Artaxerxes na ito, sinilatan ito ng isang kaaway na si Tatnai. Ano? Nadyan yung si Tatnai. Akala nagsumbong siya. Kasi itong ang Israelites ay pinagbawalan na huwag itutuloy, itigil na yung kanilang iyon. Pero nagpatuloy pa rin ang mga Israelites sa pagitan ng mga man of God, ng mga propeta, para ituloy po yung pagpapagawa ng bahay ng Panginoon. Ano po? Pero ang sabi po diyan, itong mga kaaway ay gumawa muna una ng para bagang pagbabalat kayo na sila ikay magjo-join, ano? At sila ay tutulong. Tignan po natin diyan. Umpisa niyo sa chapter 6 muna, sa verse 13. Yan, chapter 6. I-atras niyo muna sa verse 12. And the God that hath caused his name to dwell there, destroy all kings and people that shall put to their hand to alter and destroy this house of God, which is at Jerusalem. I, Darius, have made a decree. Let it be done with speed. Sandali. Ito na yung si Darius. Atras muna tayo, saglit. Sa verses 6 pala. Ano? Umpisa sa verse 6, yan na nga, yung governor na yan. Tapos, okay, 13 tayo, 13. Then Tatnai, governor on this side, the river, Shetat, ang hirap basahin eh, Boznai, and their companions, according to that which Darius, the king, had sent, so they did speedily. So ito po ay ito po ay yung mga inutusan mismo ni King Darius na sila po ay sila mismo ang tumulong sa halip na sila ay dating kaaway, sila po ay napahiya, no? Ayun, dito sa chapter 5 pala. Sumulat itong si Tatnai kay Darius para ito pong building ay pagbibuild ng bahay ay ipatigil. Pero ang nangyari po ay nanindigan itong mga Israelites at sila po ay yan, sa chapter 6 sinaliksik nga ng hari. Kung meron nga pong ganong klaseng sulat si Darius, si Cyrus, na ang mga Israelites ay kailangang sila ay bumalik at magtayo ng bahay ng Panginoon. At sa madalit sabi po ay nakita ni Darius. Kaya nag-order ang Darius sa verse 6. Now therefore Tatnai, governor beyond the river, hirap basahin nyo, and your companions, the Aparsachites, which are beyond the river, be ye far from thence. So sila po ay sinaway. Ano? Itong mga dating kaaway na ito, sina Governor Tatnai, sila po ay napahiya diyan.
Kasi itong itong mga haring ito ay may takot sa Diyos. Ano ho? Natakot po sila dahil ng law of God. Kung idediretso po natin, punta tayo dito chapter 7 muna, yung si Artaxerxes. Yung order din ng haring ito, sa chapter 7 verse 12. Artaxerxes, king of kings, sipin nyo, no? Tinawag siyang king of kings. Pero hindi naman letter K na malaki doon sa unang king. Unto Ezra, the priest, ano? A scribe of the law of the God of heaven, perfect peace, and at such a time, I make a decree. Kita nyo, gumawa po ng decree itong hari, that all day of the people of Israel, and of his priests and Levites, in my realm, sa kanyang kaharian, which are minded of their own free will to go up to Jerusalem, go with thee. Sumama ika kay Ezra. For as much as thou art sent of the king, and of his 7 counselors to inquire concerning Judah and Jerusalem according to the law of thy God, which is in thine hand. Kung inyong papansinin, lagi kinukonsider ng hari ay yung law of God, law of the God of Israel. Ano po? Kaya ganun siya kagalang at katakot po. Ano? Sabi, and to carry the silver and gold which the king and his counselors have freely offered unto the God of Israel, whose habitation is in Jerusalem. Talagang pinaburan at talagang biniles po sila ng king. And all the silver and gold that thou canst find in all the province of Babylon, with a free will offering of the people, and of the priest offering willingly for the house of their God which is in Jerusalem, that thou mayest buy speedily with this money bullocks, rams, lambs, with their meat offerings and their drinks offerings, and offer them upon the altar of the house of your God which is in Jerusalem. Sipin mo, yan ay hintil, ano po, hari po ng Babylon niya. And whatsoever shall seem good to thee and to thy brethren, to do with the rest of the silver and the gold, that do after the will of your God. Your God, ano sabi? The vessels of also that are given thee for the service of the house of thy God, those delivered down before the God of Jerusalem. And whatsoever more shall be needful for the house of thy God, which thou shalt have occasion to bestow, bestow it out of the king's treasurer's house. Talagang kung ano ang kailangan pa para sa pagpapagawa ng bahay ng inyong Panginoon, kumuha ilang kayo sa aking ingatang yaman. And I, even I, Artaxerxes the king, do make a decree to all the treasures which are beyond the river, that whatsoever Ezra, the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily. Nakatuwa, pag binasa mga tutuwa kayo dito sa istorya nito. And to 100 talents of silver, and to 100 measures of wheat, and to 100 vats of wine, and to 100 vats of oil, and salt without prescribing how much. Kira, no? Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against the realm of the king and his sons? Takot siya Takot itong haring ito. Kinakailangan, whatsoever is commanded by the God of heaven, hindi niya ito Diyos. Nakikinig ba kayo? Ang sabi diyan, let it be done diligently. Let it be diligently done for the house of the Lord God, the God of heaven. Bakit magkakaroon ng galit? Laban ang Diyos na ito laban sa aking kaharian at ng aking anak. Takot itong hari. Kaya mga kapatid, kung yung hintil ay natakot sa Diyos ng Israel, tayo pa kaya? Ang hindi matatakot. Kaya yung salita ng Diyos ay napakahalaga. Ang sino mang mababaw ang pagkatakot sa Diyos, mababaw din ang attitude sa Bible o hindi nagbabasa masyado ng Bible. Dapat ang mga Kristiyano madaling turuan dahil tayo po ay merong mga sariling kopya ng Bible. So hindi natin kayang tapusin ngayon sapagkat tayo ay limitadong oras. Susundo natin, doon pa rin tayo sa susunod na pag-aaral natin sa second main point natin, doon pa rin sa fear of God, faithfulness, and fruitfulness. Marami po mga talataan dyan. Tayo muna yung manalangin. Ama, salamat po ng marami sa amin pong ilang sandali ng pag-aaral ng inyong mga salita. Panginoon, tunay na simula pa sa simula, ang inyong kautusan, ang inyong salita, ay ang talagang magiging natural effect sa isang mag-aaral at matututo ay una ay ang pagkatakot sa inyo. Sapagkat kayo ay Diyos na banal, na hindi niyo po tinotolerate ang kasalanan at ang katigasan, Panginoon. Salamat po dahil kayo ay gracious God din na hanggat maaari talaga
ginagawa niyo yung lahat ng paraan ng pag-influence at pagpapaunawa na sumuko sa inyo ang mga tao. Subalit, talagang may mga taong matitigas. May mga tao talagang ayaw Panginoon sa inyo. At Panginoon tunay na nakakaawa at nakakalungkot, nakakatakot ng mga matigas laban sa inyo, ay talagang merong nakatakdang kaparusahan. At kahit sa mga Kristiyano na, mga anak na ninyo, na matigas at walang kaseryosohan, walang katapatan, walang pagkatakot sa inyo, Panginoon, maliwanag ang mga salita. Hindi agad din sinasagawa ang hatol laban sa masamang gawa. Panginoon, mas mabigat kapag hindi agad nagsisi at hindi agad nagseryoso at hindi natakot ang mga anak sa inyo. Tulungan niyo po ang mga mensahe nito ay maging malalim at totoo sa bawat isa. Sapagkat kung may pagkatakot sa inyo, sigurado ang katapatan. At kung may katapatan, sigurado ang tagumpay. Fruitfulness, Panginoon. Mangyari nawa sa iglesia nito. Mangyari nawa sa buhay ng bawat pamilyang narito at sa bawat individual ay may mga salita. Salamat po ng marami. Ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so sa atin pong